Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Alright, welcome mga kaibigan. Napakainit. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao, the best. Ito lamang sa DWX, RPN, Zamboanga City. 10-8 sa inyong AM band. Ito po niyang balingkod, Alasinto. At kababalik lang natin. Pag-usapan natin yung mamaya. Okay, mayong hapon kaninyong tanan mga kiksunan. Hinaot nga natin sa mayong binglawas, natin sa mayong panguna-una o pangisip diha sa mga tugkaran nila na silang sa tagsang balay, mayang hapon, kaninyong tanan, sa may ginabuhat natin karong apuna, o naman kamudian sa laod, o na sa baybayon, na sa bukid, wasa man debit, na sa opisina, kining lang gihapon ang atong tulumanon, kining Radio Mindanao, ang inyong suki sa kahanginan, ang inyong parente, ang inyong igsoon, si Abdel Disa, o muimbitar kaninyo hantod, alas 3 sa atong tulumanon kining Radio Mindanao. Alright, busy tayo. Alam niyo mga kaibigan, kadarating ko lamang na umuwi ako sa aming lugar, sa bayan ng Maimbong, sa Sulu. At mabuti na lang bumalik yung helicopter ni Governor Sakurtan. At nakasakay tayo agad. Wala tayo nung Friday. Marami tayong nasikaso. Ang daming activities sa aking lugar. Diyan sa Sulu Province hanggang ngayon nag-open yung Prisaa. Friday marami tayong ginawa at nagpunta pa tayo sa NBI noong Friday. At inendorso natin yung isang letter na ipinadala sa atin dito. At nasa pangangalaga na ngayon ng National Bureau of Investigation. And then after that, lumipad naman kami papuntang Maimbong. Sa Sulu Province kasama si Governor Sakurtan, ang aking tatay-tatayan. At napakadaming ang dami naming ginawa, busy, grabe. Halos kulang yung 3 araw, 2 araw, 3 araw na pamamalagi natin sa Sulu. At napakadami ng trabaho. Alam nyo mga kaibigan, itong trabaho namin napakahirap. Kailangan talaga akong magsikap. 2,000 lang yung binibigay ng aming producer dito para magdadaldal ako. Mabuti na lamang at may mga tumutulong pa rin ng mga tao. Kaya tuloy-tuloy niyo lang yung pagtulong niyo sa amin para tuloy-tuloy din tong programa ninyo mga kaibigan. At tayo ay nagbibigay lamang ng mga balita na binabasa natin. Ito ay sa mga nagaganap sa ating bansa at sa mga napapanood natin sa television, napapakinggan sa radyo at nababasa sa pahayagan. Ngayong araw nag-open yung yung Prisaa o yung Private Schools Athletic Association Regional Games. Diyan sa Patikol. Kaninang umaga umalis ako, napakadaming tao. Ang kapal-kapal ng mga estudyante, mga atleta. Ito mga kaibigan, 5 mga teams mula sa iba't ibang paaralan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi ang nag-participate dyan sa Prisaa Regional Games na nagbukas kaninang umaga sa Notre Dame of Jolo Covered Court Gymnasium. At kabilang sa mga team ay yung Mindanao Institute of Technology from Tawi-Tawi,
yung Sulu College of Technology and Notre Dame of Holo College. At nandiyan din yung Hardan Furigay Colleges Foundation at Furigay Colleges Technological Institute from Basilan Province. Nailista ko kanina, nagsalita itong sabi ni Father Romeo Saniel, mga kaibigan ng Notre Dame, President, at siya rin ang concurrent presidente ng PISA ARM. Siya ang nagdeklara, mga kaibigan, ng pagbubukas nitong games, itong athletic games. Ay napakaganda nito dahil marami itong maibibigay na aral sa mga estudyante. Di ba? Yung pakikiisa, sportsmanship, camaraderie. At sa speech naman ni Father Saniel ay pinaalalahanan nito ang mga atleta dahil bukod daw sa kompetisyon ang itong launching ng PISA ay maraming maibibigay na kabutihan sa ating mga kabataan. At siyempre, ito ay magpo-promote ng pakikipagkaibigan, camaraderie, at iba pa. At pinasalamatan din ni Father Saniel yung hospitality ng aking mga kapatid, mga tausug, at yung positive attitudes ng Sulu Province. Ito ay naipakita talaga. At si Father Saniel, mga kaibigan, also urged athletes to relate yung kanilang experience dyan sa probinsya ng Sulu pag sila ay bumalik na sa Basilan at Tawi-Tawi at sa iba pang lugar. At siyempre nagpasalamat din itong si Father Saniel kay Papang Governor Abdu Sakurtan at sa kanyang anak, yung concurrent governor ngayon na si Governor Toto Tan, dahil sa itong pag-host ng PISA Games. Sa panig naman ni Governor Toto Tan ay talagang nagpasalamat din siya at na-recognize at nabigyan ng pagkakataon ng Sulu na muling makapag-host itong PISA Games. At tuwan-tuwa yung mga estudyante dahil nakita nila yung ganda ng lalawigan ng Sulu, ng Holo, ng Patikul, at ibabalita daw nila to sa kanilang pagbabalik. Itong PISA Games, mga kaibigan, ay magtatagal hanggang February 15 hanggang sa Miyerkules to. Kaya yan ang napakagandang balita. Mamaya balita pa natin yung mga iba. Oo, maay kayo na mga kaigsunan, di ba? Ug sa paglibot-libot sa atong korman din mga kaigsunan dito sa Sulu. Mapapato-boto yung nasaksihan dito katong nag-host ang Sulu Province ug ganing PISA para na sa mga estudyante, mga kaigsunan, kay lagi ang atong mga estudyante kinahanglan po nga moadto sila laing dapit, especially kanang Sulu diha. Unsa man kuno ipakita sa atong gobernador diha Sulu, unsa man kuy Sulu nga nung inanima na sige balita ni nan Sulu. So dili man tinuod nga kaigsunan nga naara gyapon mga tao diha Sulu, naalang gyapon bisag insa nga taktakan dito sa taas, pero diri sa baybayang mga kaigsunan naa og sige silang naay mga athletic competition dito sa mga lain-laing eskulahan, lain-laing dapit nga eskulahan na alas Basilan o naapo diri sa Tawi-Tawi, naapo diri sa Sambonga del Norte, wapo nakakato dito, no? Wala na imbita tingali, no? But anyway, mga friendly game na sila magigsun na aron nga masayran po sa atong mga kabatanon nga taga Balimitan, taga Basilan, taga Tawi-Tawi, unsa po'y kining diha sa Sulu, unsa ilang makita diha sa Sulu. So tulo ka adlaw na mga kaigsunan nagsugod itong Friday man tingali to yes unya mauna ang ilang mga activities nga ginabuhat diha sa Sulu, pinaagi sa ilang leader, pinaagi sa ilang gobernador nga ang anak ni Gobernador Sakurtan nga si ang karong gobernador, mga kaigsunan, gobernador nga si Toto Tan. Kamanindot mga kaigsunan, no? Kay lagi matud pa sa kinahanglan ang atong mga kabataan karon ato bang ihubog sa maayong pamatasan, sa maayong pamaaging, sa maayong pagdula, sa pinaagi sa maayong pamatasan nga sila damlag nga mamahimong leader sa atong dili man sa atong nasod entero nasod, pero bisag mamahimo lang leader sa atong komunidad, sa atong probinsya
unos matod ba sa Tagalog nga atong pasalamatan ang mga leader nga bisag magkinaunsa na basta ang iyang tumong para sa mga katauhan, para ilabi na jud para sa atong mga kabataan aron nga dili ni sila mahisalaag ba, aron nga kinahanglan ang kabataan nato karon ato bang i-training nato atong tun-an unsay ilang buhaton pananglit nga mahimo sila leader sa atong komunidad, mahimo sila mga siya kadugaya, mahimo na sila amahan, di ba? Pasabot sila nga kini nani ang pamaagi nato aron nga dili sila may salahat mga kaigsunan, di ba? So nana ang atong buhaton nana ang leader diya sa Sulu, di ba? Oo, at saka nais natin ipaalam mga kaibigan na magkakaroon din ng licensure examination for teachers. Diyan sa Provincial Multipurpose Gym. Diyan yan mga kaibigan sa bayan ng Patikul. At itong mga applicants para sa licensure examination for teachers ay maaaring makapag-apply hanggang February 15. Yan ang ating deadline. At tulad ng dati, tinutulungan din ng provincial government yung ating mga guro sa kanilang review. At wala na silang gagastusin dyan. Libre lahat pati yung mga materials. At ito ay nagsimula nung kapanahunan. Ano yan? Guro lang dyan sa Sulu? Oo, sa Sulu. Sa buong Sulu to. Nagsimula to sa panahon ni Papang Governor Sakurtan. Dahil nandoon tayo nung ito ay pinlano hanggang sa magkaroon ng examination. And then since then, tuloy-tuloy na to. At ngayon ay natutuwa tayo at magkakaroon na naman ng licensure examination para sa mga guro dyan sa naturang lugar. Kaya napakaganda. Maraming mga pagbabago. Marami ang naganap. Nung Friday, nung dumating tayo sa Maimbong, sa Sulu, after nating makipag-usap sa National Bureau of Investigation, ay nakita natin doon yung mga members, mga opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinangunahan itong si Regional Director Lyndon Aspacio ng PIDEA 9 o Western Mindanao. At nag-courtesy call siya kay Governor Toto Tan. At maging si dating Governor Sakurtan ay naroon din at nagpasalamat itong PIDEA sa walang humpay at patuloy na suporta ng provincial government ni Governor Toto Tan at noong nakaraang mga termino sa ilalim nitong si Governor Sakurtan sa suporta nila dito sa PIDEA 9. At kaya nga nung Friday ay napag-usapan yung pagpapatibay sa mga illegal drugs campaign, lalo na sa mga barangay. So dito mga kaibigan, kasama na rito ang mga opisyal ng ating barangay dyan sa Sulu Province. At hindi lamang yung magkakaroon din ng mga different forum at education campaign para naman sa mga estudyante, sa mga out of school youth, sa lahat, upang masawata itong masamang epekto ng droga sa mga kabataan. At nagpasalamat din si Governor Toto Tan dahil itong PIDEA talagang very active na sa pakikipagtulungan siyempre sa mga ibang law enforcement agencies. Kaya lang maraming kailangan trabahuhin talaga, hindi lamang sa lalawigan ng Sulu kundi sa buong bansa. Kasi alam naman natin na kulang itong puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya naman nakikipag-link up sila sa mga local government units upang masiguradong tuloy-tuloy itong kampanya ng PIDEA laban sa droga. Oo, mga kaigsunan, tingali mas maayo tingaling maayong buhaton. Sabagay, bagong hulihin na do ang mga ang mga drug addict, ang kanang mga maggamit, mag-usar og mga droga diha para sa mga kabataan. Kinahanglan nga lektura nato, anay, di ba? Lektura sa nato kanang mga estudyante nato aron nga dili sila malulong anang
nga illegal nga drugs mga kaigsunan kay lagi ang PDEA may atugani nagsulo mag-lecture po sa mga kabataan nato, sa mga estudyante nato aron nga di ni sila mahisalag o aron wala ba'y pagsisihan mga basta Tagalog nga di ta magmahay gilekturan na mo inani nga maot ni nga inaning panghitabo nga aning epekto sa illegal drugs ug pananglit na mo gamit mo pananglit nga mo gamit mo ginani asa mo padulong wala mo kaugmaon unya og dili gani mo masakpan kamo wala di mo kaugmaon kay basta ang gamit ganitag droga ay hangtura mga kaigsunan na dili na maayo ang atong panghunahuna dili na maayo ang atong utok o gas o madakop masikop po mga kaigsunan masikop po mo diha mapreso ta wala may kaugmaon di ba so mas maayo nang ginabuhat sa PDEA sa sulo mga kaigsunan bago sila itong ikandak ang kanilang operation ulihin yung mga nagdodroga dyan o kaya yung mga nagbebenta ng mga illegal drugs yan ay magkaroon muna na tayo ng lecture na muna natin ano yung epekto ano yung makukuha natin ano yung hindi maganda sa mga paggamit ng droga di ba so mas may na hantod nga giingnan pa na mo, gilekturan na mo inani nga sa mga PDEA kunya karon gahil lang gyapon ninyo ulo nasikupo na mo sa bagay maayo na mga kaigsunan kinabuhat din sa sulo di ba ug pasalamat pasalamat sa mga PDEA nga gilekturan nila atong mga estudyante diyan mga tao mga out of school yun diyan sa sulo hindi lang PDEA nung Friday naabutan pa natin itong si itong si General Andre Costales dahil sa Philippine Marine Corps dahil nag-exit call siya. Nandoon tayo sa Kapitolyo sa office ni Governor Toto nang dumating itong si Major General Andre Costales dahil nagpaalam siya kay Governor Toto pero napakasaya dahil sinabi ni General Costales na yung suportang tinatanggap ng ating Armed Forces of the Philippines, hindi lamang ng Marines, from the provincial government leaders ay talagang napakahalaga. Kaya naman talagang todo ang pasasalamat nitong si General Andre Costales. Kasama niya yung iba pang mga brigade commanders at opisyal ng Philippine Marines at nagpasalamat din naman itong si Governor Toto Tan kay General Costales sa kanyang paninilbihan ng Marines sa lalawigan ng Sulu at sa pagtulong sa Philippine National Police sa pag-maintain ng peace and order. Itong si General Costales ilang buwan lamang itong nagsilbi bilang Marine Corps Commandant at siya ay papalitan ni Brigadier General Emmanuel Salamat. Dahil si General Costales mga kabigan ay magre-retire na. Malapit na. Itong buwan, bago matapos ang buwan, magre-retiro na si General Costales. Mauna mga kaigsunan. Dugay naman na diyan sa Sulu. Abi ninyo mga kaigsunan, kinilaging Marines diyan sa Sulu. Dugay na sila diyan o nagustuhan po ang mga performance sa mga sundalo natin mga Marines diyan sa Sulu. Lagi kay og dili pa nang nagustuhan ng performance diyan sa Sulu naabay mga improvement naabay mga siyempre ang atong mga leader diha ang atong gobernador daw mga unsong sa mga leader nato diyan sa Sulu siyempre dili sila sugot nga o dili mayang performance sa atong mga sundalo diha so sa pagka mulitiro na gani katong si General Costales ang komandan diyan sa Marines nga na-assign diyan sa Sulu mga kaigsunan o mao ganito dako pong pasalamat ni General Costales nga ang mga lumulupyo diyan sa Sulu kining nakipag koordinat sa kanila nakipag kuno bang maayo ang ilang relasyon ang mga Marines ug ang civilian diha sa Sulu. Dugay-dugay ba punta na assign na nakaadto diag Sulu mga kaigsunan og sigit ang kining yaw-yaw po diyan sa radyo bahin niya ng mga unsa ni bahin niya ng mga
atong mga amigo, mga kabigang, mga amigo nato din sa Sulu nga sila tinarong binuudan aron nga improve gyud ang atong ining lalaway gan Sulu. So sa pinaagi sa atong leader dia ang si katupaman sa una na nato ang amahan gani si Governor sa Kurtano nya karon hantod karon mga kaigsunan mas mi lambo pa jud ang Sulu. Pinaagi po sa anag si Governor Toto Tan. Awa to dugay na magatog Sulu no unsa na magkay kuan sa Sulu ron, unsa na magkay hitsura sa Sulu ron sa Hulo, sa Sulu mga kaigsunan kay lagi kanang usa ka munisipyo kanang Maimbong. Ay nako, managan ng mga artista mga to kay ang buti pasabot na mga kaigsunan kining peaceful no, walay kasamok diha sa usa ka munisipyo diha sa Maimbong. Unya malipay pa jud ang atong mga maestro diha, mga teachers nato ba, mga magtutudlo nato, libre na ang ilang pag-review kay naa sila mga karong maabot nga tuig mga kaigsunan, naa sila licensure examination diha sa Sulu kanang mga atong mga matutudlo. Siyempre lipay sila kay lagi kay kinahanglan ug mahimo kang maestro magtutudlo kinahanglan na kay lisensya. Kaya kiniganing mga ubang atong mga driver gani di gani ka maka-drive og kuan diha dakpon nga to sa mga pulis ug wala tay lisensya kana pa kahang mga magtutudlo, di ba? So libre na sila, libre na ang ilang pag-review. Kaya kinilagyang uban og mag-review gani ta mo gasto man ta, di ba? Nya kadi Sulu tanaw ra god. So but pasabutan na mga kaigsunan mao nag-ingon nga nila nga lambo, di ba? Lambo Sulu og sa adto pa na sa unsa man ug sa Binisaya Lambo Sulu sa Tagalog unsa man sa Tagalog. Di ba? So mao kana mga kaigsunan nga ang atong mga depende ra maguno sa atong leader ba. Depende sa kadala sa atong mga lead sa atong mga leader dia unsaon pagdala nila, unsaon pagmalaod nila, unsaon pagkontrolar nila sa mga katawhan, unsaon pod ang pag-opisina o paghimog mga balaod diha sa kanang lugar. Depende na sa mga leader mga kaigsunan. Nabay political will ba matud pa nila. So usang nga leader diha nga atong kining maunsa ni atong appreciate kanang atong gobernador diha sa Sulu nga si Governor Toto Tan, di ba? So mao na mga kaigsunan kinahanglan kita naay panahon makabisita-bisita ta dito sa Sulu o kamo po diha gusto niyo maadtog Sulu mga kaigsunan atong tanawon ba sa mga tinuod ba nang ginahisgot-hisgot ni lang diha sa Radyo Mindanao nga naanay kalambuan ng Sulu ato tong tanaw na dito Sulu mga kaigsunan tinuod ko na naay mga litrato naay mga kuan sa pagkakaroon gani mga kaigsunan mga kabataan nato gihubog sa maayong pangisip sa maayong panglawas sa maayong panghuna-huna. Alam mo yung aking ayan ang aking second home ang Sulu Province. Sulu Province. Oo, matagal na tayo diyan since 1998. Pabalik-balik na ako diyan. Una sa Hulo, diyan kay Papang Sakurtan. And then lately after a decade lipat naman ako sa Maimbong. Dahil nandiyan dyan yung ating mga kapapang-papang. I see. At napakaganda ng Sulu ngayon mga kabigan at malayong-malayo na sa mga sa mga early 90s, late 90s. Dahil nung hinawakan ni Governor Sakurtan itong Sulu, maraming improvements, marami ang nabago. At talagang nafe-feel ng tao yung changes, yung pagbabago, yung pag-asa at yung tatag ng ekonomiya. Dahil kung hindi naman naniniwala yung mga tao, hindi naman mananalo si Governor Sakurtan ng paulit-ulit. Yes. Ngayon ang nakaupo yung anak niya dahil siyempre alam ng tao ang tiwala ay napakalaki na ibinibigay nila dito kay Governor Toto Tan at mula sa kanyang ama. At talagang very tangible yung makikita mong changes at tuloy-tuloy ito. Isang linggo lamang may mga Estonian traders, business executives ang nagpunta sa Sulu at tumitingin kung ano ang maaari nilang i-invest
dyan sa lalawigan. At yan ay nasa ano na rin, lumabas na rin sa pahayagan ngayon. Sinulat ni Al Francis Salinas. Itong sa front page ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Estonian businessman to invest in Sulu. At ito dahil na rin sa invitation ni Sultan Metsul Lail Tankiram. Kaibigan natin to si Sultan. At yung mga executives nga from Estonia, itong sina Sten Hans Bihajar, David Eriksson, Milens Nin at si Viljar Jamu, ay malaki ang kanilang interest na talagang maglagay ng pondo sa lalawigan ng Sulu. At binigyan pa sila ng tour nitong si Governor Toto Tan. At nandoon din yung ama sa private citizen, sa tax-paying executive, nandoon din at nakausap din itong si Governor Sakurtan, itong mga Estonians. At nagpasalamat din dahil sa kanilang malaking interest. Alam niyo itong mga dumating dyan sa lalawigan ng Sulu the other week o last week, ay may mga interest sila sa power generation, shipping, at sa telecommunications. Kaya napakaganda. Yung iba naman dun ay meron silang mga housing projects, among others, food manufacturing. Kaya tuwan-tuwa ang mga government leaders natin sa lalawigan ng Sulu. Available na mga kaibigan, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper sa inyong mga favorite dealers. Sa iba't ibang lugar mula sa Basilan, Zamboanga, Tawi-Tawi, Sulu hanggang sa Cebu and Manila, sa Cotabato, Davao, marami. At ang headline nila ngayon ay War. Ito yung dineklara ni Tatay Digong Duterte. Itong giyera laban sa New People's Army. Dahil bumagsak na yung pag-uusap o yung peace talks, matapos na bawiin ng New People's Army ang kanilang unilateral ceasefire last week, 2 weeks ago, early this week or early this month. And then nag-retaliate ang Tatay Digong Duterte at binawi rin ni Tatay Digong ang unilateral ceasefire ng pamahalaan sa New People's Army. And then afterwards, nagkaroon ng mga atake. Sinabi na ni Tatay Digong there's no way of continuing itong peace talks dahil sa mga serye ng pag-atake. At kabilang sa namatay ay isang PMA graduate. Napakabata, lieutenant yata to. Kaya ngayon tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan. Subalit sa kabila ng lahat ay nagpapatuloy pa rin ang backdoor negotiations dyan sa pakikipag-usap sa New People's Army. At siyempre sa iba pang headline ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, environmentalist praise closure of 23 mining firms. Ito yung kautusan ni Manay Gina. Mga kaibigan, sa buong bansa, marami sa Mindanao na kinansela itong mga mining operations. Talaga namang kagulat-gulat. At sa page 2 naman, ARMM holds blood drive. Napakaganda ng ginagawa ng ARMM. Sa ilalim ni Governor Mujib Hataman at ni Secretary Kadil Sinulending, ang DOH arm. At meron silang blood drive under sa National Voluntary Blood Services Program. At siyempre, in coordination to mga kabigan ng Department of Health sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Last week, nagsimula na ang kanilang blood drive na ginawa dyan sa DOH ARMM Center sa Cotabato. At itong bloodletting mga kaibigan ay isa sa mga dahilan sa pagkakatatag dito sa National Voluntary Blood Services Program. Base na rin sa Republic Act 7719 na nagpo-promote ng voluntary blood donation. At ayon pa kay Balbon Piang, yung isa sa mga support staff nitong National Voluntary Blood Services Program, ay napakadami ang dumalo at nag-donate ng kanilang mga dugo upang makatulong naman. Sigurado makikinabang nito yung Philippine National Red Cross, yung Department of Health at iba pang mga pasyente
na talagang may pangangailangan sa dugo. Kailangan lang dito mga kaibigan, pag tayo nanghiram ng dugo sa mga blood banks, kailangan palitan natin to, di ba? Kumuha tayo mag-donate din tayo ng ating dugo. O kaya maghanap tayo ng mga donors. Ako dati, sa nanay ko, ganyan ang ginagawa ko. Lumapit ako kay Vic Lioso at nanghingi ng plasma o dugo. At naghanap din ako ng donors at binayaran ko na lang 3,500 yung donors ko. Bawat donation ng dugo dahil napakahirap talaga ng dugo. Kaya nga tinatawag yan, blood is life. Ang dugo ay isang buhay, lalo na sa mga aswang vampira. Talagang kung walang dugo, ay nako, baka mamutla sila. At sa iba pang balita sa loob mga kaibigan, ARMM ports at airports among priority projects ng BIMP IAGA. Mabuti naman talagang napakadami. Napakadami ng mga nagbibigay ng suporta in terms of investments sa ARMM. At syempre, meron ditong sinulat itong si dating Colombia President Cesar Gaviria. Sabi niya, President Duterte is repeating my mistakes. Alam niyo mga kaibigan, itong si Cesar Gaviria was President of Colombia. Kung hindi tayo nagkakamali, from 1990 hanggang 1994. At siya ngayon ang Secretary General ng Organization of American States. Nung ito ay nakaupo from 1994 to 2004. At sinabi niya na, itong war on drugs o pagpatay ay hindi lamang ang tugon sa problema ng droga. Marami yan. Ayan, sabi naman sa kanya ni Tatay Digong, idiot. I will not repeat your mistake, sabi niya doon. Kay Cesar Gaviria. Tama nga naman. Iba yung problema ng Colombia sa droga. Dahil ang sumusuporta sa drug war ng Colombia ang Amerika. Yes. Dahil ang kalaban mo dyan, mga drug cartel, parang sa Mexico yan. Mga drug cartels ang kalaban mo dyan. Ako, napakahirap yan. Kaya upang magapi yan at mapigilan, talagang sinusuportahan ng Amerika itong Colombia. Pero sa Pilipinas, iba naman ang labanan dito. Walang suporta ang Amerika dito at bagamat binabatikos pa ng Washington ng pagsisikap ng ating Pangulo na masawata itong problema ng droga. At sa Cebu Examiner naman mga kaibigan, ang kanilang headlines ngayon, Duterte tells big companies to pay correct taxes. Sabi ni Tatay Digong, yung mga malaking kumpanya dapat magbayad kayo ng tamang buwis. Dahil yung buwis na nakukuha ng pamahalaan sa inyo ay napupunta sa mga tamang paraan, sa infrastructure project, sa health, marami pa. Kaya nga sinabi ni Tatay sa kanyang apelo sa mga korporasyon, magbayad kayo ng naaayon sa batas. Sa iba pang headline ng Cebu Examiner, Ming Lanilla Cebu Business Chamber organized. Itong Ming Lanilla mga kaibigan ay isang bayan to dyan sa Cebu. At nagkaroon na sila ng Ming Lanilla Cebu Business Chamber. At ayon kay Eric Pagar, yung PIO ng munisipyo ng Ming Lanilla, ay mahigit sa 20 ang mga korporasyon o kumpanya ang ika nga ay nasa likod nitong matagumpay na pagkakabuo ng Ming Lanilla Cebu Business Chambers. At siyempre sinabi niya na guided sila nitong si presidente ng Mandawi City Chamber of Commerce and Industry na si Glenn Soco. At kung kaya nagkaroon na sila ng eleksyon. Nagpasalamat naman si Ming Lanilla Mayor Elianito Peña. At sinabi niya na it's high time for the businesses to organize considering that a lot of major economic developments are already calendared for implementation in the next years. So binabati natin ang Ming Lanilla at nagkaroon sila ng Cebu Business Chambers. Malaki yan dahil napakahalaga
ng role ng ating business sector sa ating ekonomiya. Mao ka na mga igsunan, di ba? Katong mga pang hiskut-hiskut, kipang istorya-istorya, kipang chismis sa tuwa sa atong korman. Mao tong sulod sa Mindanao Examiner, mga kaigsunan, o amo mong gi-imbitar nga pamamalit mo gana, basa mo na sa atong Mindanao Examiner, kay daghan kayong mga balita nga itong mahibawan din sa Mindanao o sa tibok Pilipinas, mga kaigsunan. Ilabi na jud itong mga pulong ni sa atong presidente nga si President Rodrigo Duterte, o daghan kaayong mga kuan, o gusto mo gani mong magpa-advertise unsa mga kuan ninyo, palit lang mo na o tawag lang mo dis mo mga kaigsunan aron nga mailathala na ang inyong usamay inyong gusto na may baligya nga unsa inani. Sige, pa-advertise na diri semua, og naray panahon ko nga lako-lako mi di sa inyoha na nga kanang istorya ta bahin ini atong newspaper, mga kaigsoon na Mindanao Examiner, di ba? Hanapin nyo lang si Brother Abdel, o kaya yung aming isa pang aming sales associate na si Sami Said. Kung kayo magpapa-advertise. Naraman tayo ID. Kamukha yan ni Piolo Pascual. Itong si Brother Abdel. Gabaan ta. At yung partner naman niya si Sami Said, kamukha naman ni ni Gerard Anderson. Alam niyo, napakasaya. Pero mga kaibigan, habang ginagawa natin itong programa ay maraming mga kababayan natin ang naghihirap sa Surigao City na talaga namang nilindol. Grabe. Kita niyo yung lakas ng lindol, 6.7 magnitude ang naitala sa Richter scale, at intensity 7 to sa mga iba pang lugar. Nako. 8 ang kumpirmadong nasawi, at mahigit sa 100 ang sugatan dahil sa matinding pinsala na iniwan itong napakalakas na lindol. Alam nyo, kaya napakalakas yan dahil napakababaw lamang ng paggalaw ng lupa. Gumalaw yung plato, mga kaibigan, yung plate sa ilalim ng lupa, at itong lalim ay nasa lamang. Nasa 10 kilometers deep ang lalim lamang. Grabe. Tapos 13 kilometers lamang east of Surigao. Kaya mababaw lang. Napaka-shallow, napakababaw. Kaya naman yung pwersa niya, grabe. Kita niya yung mga buildings sa Tebelesio, di ba? Wasak-wasak yung mga building, ang daming mga nag-crack, yung kalsada, nagkahalos parang biskwit na dinurog yung nagkabitak-bitak. Yung airport nila ay kanselado lahat ng flights, wala makaalis ng mga aeroplano. Tanging mga helicopter lamang. At last week, hanggang kahapon yata, hindi pa lahat na inababalik ang serbisyo ng kuryente, walang tubig. At ngayon ay nagsisikap naman yung mga telco, yung Globe Telecoms, yung Smart Communications, na maibalik yung mga cell site signals doon upang magamit naman sa mga emerhensya. Pati Kapitolyo, mga kaibigan, damage, grabe. At kaya nga nagpunta Tatay Digong Duterte doon at nagkaloob ng 2 bilyong piso upang inisyal na tulong dyan sa Surigao. At grabe, dahil talagang hindi matatawaran, mga kaibigan, yung kasiyahan naman ng mga taga doon nang matapos silang bisitahin ni Tatay Digong Duterte. Kaya halos yung mga tao maiyak-iyak sa tuwa dahil personal silang binisita nitong si Tatay Digong, at sinigurado ang tulong ng pamahalaan. Alam nyo, itong lindol talaga, talagang napakahirap. Hindi mo to madidetect. Imagine, nagkaroon ng lindol sa Surigao gabi. Alas 10 yata yan. Pasado alas 10 ng gabi. Maraming tao dyan siguro na tutulog sa sobrang lakas. Halos hirap yung mga survivors na maglakad. Gumapang sila para makapunta sa ilalim ng mga lamesa or whatever. Kaya nga lalong papagtibayin ngayon ng ating pamahalaan yung earthquake drill. Hindi lamang sa NCR o sa National Capital Region, kundi gagawin tong regional
At para malaman na rin ng mga mamamayan, lalo na yung mga estudyante, elementarya, high school at kolehiyo kung ano ang kanilang dapat gawin. Dahil napakahirap nito mga kaibigan, mabuti na lamang at walang tsunami. At hindi nag-trigger ng tsunami itong lindol. Kaya naman sabi ni Tatay Digong, yung 2 bilyon halaga ng relief aid para sa mga survivors at talagang ilalaan ng ating pamahalaan. Pero alam nyo, nagkaroon din ng mga aftershocks. Nung the day nung nagkaroon ng lindol, gabi hanggang kinabukasan na i-record yung more than 100 aftershocks. Oo, kasi gumagalaw yan. Parang wave yan eh. So lalong natakot yung mga tao. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanila. Kaya nagpapasalamat din tayo sa tulong ng ating pamahalaan. At siyempre sa iba't ibang kumpanya, korporasyon, NGO at maging mga mamamayan na nagpaabot ng kanilang tulong. Dyan sa mga nasalanta ng lindol. Napakadaming problema. Yung Mount Canlaon din mga kaibigan, ako medyo merong narandaman na 13 pagyanig dyan sa Mount Canlaon sa nakalipas na araw. At kung hindi nyo natatanong mga kaibigan, itong Mount Canlaon ay nasa Negros Island. At aktibo itong bulkan na to. Sana naman huwag nang pumutok. Nako. Katatapos lang ng lindol, baka pumutok na naman yung Mount Canlaon. Pero sinabi na kasi ng Philbox na meron sila naitalang mga pagyanig sa lupa dyan sa kapaligiran ng bulkan. At sa latest data na nakuha natin sa Philbox ay may average na 12 tonelada bawat araw ang sulfur dioxide emission mula dyan sa bunganga ng Mount Canlaon. Nabubuga niya. Oo. At meron na rin mga deformation sa kapaligiran ng bunganga nitong bulkan. Ito ay talagang nagpapakita na baka posibleng sumabog itong Mount Canlaon. Pero ngayon ay nasa alert level 1 pa lamang ang pinaiiral. Ibig sabihin nito ay hindi pinapapasok ang mga tao, kahit sino, hayop, tao, within 4 kilometer radius na tinatawag nilang nasa permanent danger zone. Oo, abi ninyo kayo ng mga kaigsunan ng gining linog bitaw, no? Wala may magkakuanan ng linog, wala, di nato mahibawaan ba? Bigla na lang sigang maglinog, dili para sa mga bulkan, napay mga warning, makita pa natin pero kaning laging linog na pastilan mga igsunan. Mao ganing usahay, di gyud na mawala sa akong bulsa ng flashlight ba? Ganana flashlight, bisag gamay na lang, bisag lighter na lang mga kaigsunan, naayod kay sa imong butang sa imong bulsa. Matulog ka sa mga mga doon, naghaben na hitabo dito sa Surigao mga kaigsunan, magabi man itong nahitamang paglinog, di ba? Bigla man ang mamatay na ng mga suga. Siyempre, dulom kayo, ngit-ngit pa sa alkitran mga kaigsunan, siyempre, gabi na, di ka, pag nakatulog pag matanin mo na, pastilan, ngit-ngita, linog, nawa tayo mahimuan na kay di man ta kay balon sa may wala may mag-ingon sa to ang kining brasa, kining adlaw na ay linog. So atong buhaton mga kaigsunan, di pa man siya mahitabo ginanadud kay mga ilaw nga na kay flashlight sa imong bulsa sa mga tulog aron nga makita din nimo mas patan nimo dayon ang imong dalan, di ba? Mao nang kaigsunan, pero kita bentas nga wala pa mahitabo kinahanglan kita pirmi tag alor to ba? Pirmi na to gihuna-una, gi-advance na to ang una-una na to nga inani basig na ay mahitabo, basig ni nani kinahanglan kanang ito maglakaw lang sa dalan pating inida, kinahanglan nga magdala og tubig aron na po kay mainom kay lisod kay ning sige tag lakaw unya sige tag ang uban diha kalit na lang matumbay ang taon kay sunan kay sa aman kay na heat stroke man uba kay pastilan karong panahon na init kayo, di ba? Na mauna nya kanan diyan sa Negros mga kaigsunan kanang na ay bulkano diha, na ay bulkan matod pa nila nga
hapit na po na siyang mabuto. Pero kana makita na to, di ba? Kana makita na to, may buwan na to, kay naay warningan sa ta. Ayang magduola na kay kining adlaw o sa oras sa mabuto ng bulkan, at least magkakuanta, magabantay ta, magaprepara ta ba. Dili ka ng linog, ay pastilan, wajud tay, di jud ta makapreparaan ang mga kaigsunan kay wa tay kasabot. Ang Ginoo rin nakasabot ana, di ba? Philbox. Namaw na. Philbox, di gihapon na makakuan kay sila, ego naman silang record. Hindi. Talagang, hindi natin madidetect ang lindol dahil ang nakakadetect siguro dyan yung mga hayop. Kasi meron silang, madali silang makadetect Yung mga kabayo, mga pusa, kambing. Basta hayop, alam nila, meron silang sensory perception kung merong darating na lindol. Di ba? May sakuna, may darating Oo, alam nila yan. Di ba, katubitong uban nga na sa mga tulo, mga duha ka adlaw pa na, manggawas ng mga bitin. Manggawas ng mga unsa-unsa mga hayop di, manggawas na sila, mura balisa sila. Mao na atong bantayan, naana po ni mahitabo. Di ba? Lumalabas yung mga, hindi natin bakit lumalabas yung mga hayop. Pero tayo, hindi natin alam kung bakit sila ganun. Pero all of a sudden, magkakaroon ng lindol, di ba? So, kaya nalalaman kagad natin. Anyway, mga kaibigan, meron tayong natanggap na mensahe from the Philippine Army. At galing kay Emmanuel Manny G. At nagkaroon ng bakbakan. Bakbakan na naman. Sa pagitan, mga kaibigan, ng 2nd Infantry Battalion at New People's Army sa Barangay Pangle sa bayan ng Aroroy sa Masbate. At 4 ang kumpirmadong nasawi ng mga miyembro ng New People's Army. At na-recover yung kanilang mga bangkay. May body counts to. At bukod sa mga bangkay ng nasawing rebelde, ay nabawi rin ng mga sundalo. Ang 2 M14, 2 M16 at isang M203 grenade launcher yata to. At mga subversibong dokumento. Nangyari ito, mga kaibigan, kaninang 6:30 ng umaga sa pagitan ng mga elemento ng 2nd Infantry Battalion at ng NPA. Kinumpirma natin itong pinadala sa atin ni Kapitan. At sinabi rin ni Captain Joas Promise, yung hepe ng Public Affairs na office ng 9th Infantry Division na may sakop dyan sa naturang lugar, ay nakaengkwentro umano ng mga sundalo ang mahigit sa 20 mga miyembro ng NPA. Kung kaya't ito ay nagpapatuloy pa, mga kaibigan, tuloy-tuloy yung pursuit operation. Dahil nagkawatak-watak itong mga NPA at naiwan yung bangkay ng 4 na kasamahan nila at mga automatic rifles. Kaya sabi ni Kapitan Joas Promise ng Public Affairs Office ng 9th Infantry Division, ongoing ang operation laban sa NPA. Pero tingin natin dito, baka bumalik ulit, mabuksan yung peace talks. Antayin nyo lang, mga kaibigan, dahil marami tayong mga bubwet sa loob ng ating pamahalaan, sa loob ng ating militar, at siyempre sa loob ng OPAP, yung tanggapan itong si Peace Advisor Jesus Dureza. At may ongoing back-channeling talks, mga kaibigan. Baka parehong, who knows, baka magdeklara ng ceasefire, ng general ceasefire ang NPA at ang pamahalaan. So tigil putukan na yan. Talagang maganda yan para sa ating lahat. Dahil pag magyera, ang nahihirapan dito ang ating mamamayan. Tinood yun kay pila na ka-presidente, mga igsunan. Sige lang pistok, sige lang ceasefire. 50 ka anyos na mga kaigsunan, wala rin gihapon ng matugpan nila ng kapayapaan ba? So may kapayapaan sa tuwas Binisaya, mga kaigsunan. Diba? Now, unta karon gigira man ni atong nag-order man ang atong presidente nga wala na ceasefire.
walay pisto mga kaigsunan. So mauna ang nahitabo dito sa Masbate ay gubat-gubat gamay dito og pila ka NPA ang namatay og sa bahin po sa mga militar murag wala man po nga nahitaho nga na ay naangol o na ay kiya. So pero di gapon maayo mga kaigsunan no kay kita ang atong kunahon na jubay kalinaw ba kay ang maangilan kita mga civilian ba, di ba? Mga civilian magbakwit na pud mawala na pud ang atong negosyo, mawala na pud atong mga anak di na kay eskwela. Gumay na kay gubot-gubot lagi. So unta nga naabay magkasundo na lang duha kung gusto sa gobyerno nani unta pud ang NPA si PPNP, NDF mo sang-ayon po sa kagustuhan sa atong gobyerno. Tama. Tsaka mahirap yung magkaroon ka ng peace talks tapos nagpapatuloy yung bakbakan on the ground, di ba? Mahirap yan. Oh, brother, wala lang tayong oras. Bukas upuan mo to. Mga kaigsunan, dali naman kayo. At bukas sa Valentine's Day. Happy Valentine's. Advance Happy Valentine's sa'yo, brother, sa lahat. Okay. Advance Valentine's sa ating mga tagapakinig, mga kaibigan, mga kaaway. Ipagpaumanhin niyo na sa aming mga kaaway. Meron ba tayong kaaway? Wala tayong kaaway. Wala tayong kaaway. Wala rin nagmamahal sa atin. Wala rin nagmamahal sa atin. Anyway, Happy Valentine's sa inyong lahat mga kaibigan. Ay, wala natin tayo mong panahon mga kaigsunan. Hando dili na nga atong tulumonon. Kinilang gihapon si Abdel Disa. Moingon nga Happy Valentine's sa mua Sir Al. O Happy Valentine's sa atong mga tigpaminaw. Mayong hapon kaninyong tanan. Alright, thank you very much, brother. Alam niyo mga kaibigan, ako, itong araw ng puso, nakagista na talaga to tradisyon. Pero bukas, anong gagawin natin? Labada. Instead na Sabado, hatiin natin yung labada para hindi masyadong mabigat. Bueno mga kaibigan, talagang wala na kaming oras. Dahil mo namin magpasalamat sa aming mga sponsors, sa lahat ng mga taong tumutulong upang patakbuhin itong programa ng Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa DXXX RPN Zamboanga 1008. At ganoon din sa aming din sponsors yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Sana taasan niya na yung bayad niya sa akin. 2,000 kulang yan. At sa mga gustong tumulong, punta lamang kayo dito sa Radyo Mindanao o kaya sa Mindanao Examiner Regional Newspaper upang makapagbigay kayo ng advertisement at suporta. Wala na tayong oras talaga. Nais naming pasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa iba pang lugar. Sa Sabah, Malaysia, sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at sa Zamboanga del Norte sa Central Mindanao. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na bukas, Happy Valentine's mga kaibigan. I love you Mama Chup Chup. Ito po si Alazinto. Hanggang sa susunod na bukas. What the hell is going on? Can't we all just get along?